Ang problema, hindi dapat tinatambayan. Ang problema ay pinagdadaanan lang. Galing naman ako sa wala eh. Nakakain ako ng putahing altanghap, ulam na altanghap. Almusal, tanghali, hapunan, isang beses ka lang kakain. Naranasan ko rin maglakad ng 2 oras dahil walang pamasahe. Kung galing ka talaga sa wala at sa hirap, wala kang dapat ipagdala. Magalit ka sa utang. Alam mo yung mga taong may utang, alam nila na napakahirap ng sitwasyon. Pag may utang, napakahirap matulog, gumising, mag-isip, dumiskarte. Pag ikaw may utang, mangungutang ka para pagbayad pa rin ulit ng utang. Umabot ako dun sa point na i-forgive ko na siya. Accept ko yung nangyari sa akin and then forgiveness. Napakadaling magpayo sa ibang tao, pero napakahirap payuan ng sarili mo. Kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng mga tao na nakapaligid sa iyo. Nakakausapin ka. Ang pera, kapangyarihan, katanyagan, hindi kayang baguhin ng tao pero kayang ilabas ang tunay niyang pagkatao. Sa panahon ng iyong pangangailangan at kagipitan, doon mo malalaman talaga ang tunay mong mga kaibigan. Isa lang talaga ang tao na hindi tayo iiwan, pababayaan kahit anumang sitwasyon ng ating buhay. Yan yung talagang relasyon natin sa Diyos. Coach, paano po makakawala sa cycle ng utang kahit na may trabaho naman? Anong unang step? Ang una, kailangan talaga umabot ka sa punto ng buhay mo na magalit ka sa sitwasyon. Magalit ka sa utang. Because one thing I've learned in life is this. What you hate in life, you will change. What you tolerate in life, you will never change. Diba, pagalit ka sa isang bagay, gagawa mo ng paraan na mabago, makalabas ka dun. Pero pagka ikaw, parang tinitiis mo, kahit na alam mong uncomfortable siya, alam mo yung mga taong may utang, alam nila na napakahirap ng sitwasyon. Pag may utang, napakahirap matulog, gumising, mag-isip, dumiskarte. Pag ikaw may utang, mangungutang ka para pagbayad pa rin ulit ng utang. Kanino sila magagalit, Coach? Una, magalit sila sa sitwasyon nila, hindi sa sarili nila. Maaari, nagkamali sila, naloko sila, nalugi sila, scam sila, or if not, matigas ang ulo nila, kaya nandun siya sa sitwasyon. Okay, magalit ka na sa sarili mo, pero kailangan, kahit na magalit ka sa sarili mo, kailangan matuto ka rin patawarin ng sarili mo. So after ko magalit ko sa sarili ko, kailangan patawarin ko naman yung sarili ko. Alam mo naman, ito yung pinakamahirap eh. Let's be real. Minsan nga mas madali pang magpatawad ng ibang tao eh, kaysa patawarin sarili mo. Kasi deep in your mind na may nagpapaalala sa iyo, papasok sa ganito na sitwasyon, kasi tigas ng ulo mo eh. May nagsabi naman sa iyo, hindi ka nakinig eh. Diba? Nang dahil sa katigasan ng ulo mo, kaya ka nandyan. Deserve mo yan. So minsan ang hirap, diba? Oo nga no, nagsasuffer ang pamilya ko, nagsasuffer mga tao na kahit ako nagsasuffer ako dahil nga sa katigasan ng ulo ko. Once na you are not able to forgive yourself, grabe yan. Yung mental and emotional torture yan. Ano ba, Coach, yung magandang process na halimbawa, naalaman ko, okay, galit ako sa sitwasyon na nangyayari sa akin. Paano ko ba mapaprocess sa sarili ko na umabot ako dun sa point na i-forgive ko na siya? Accept ko yung nangyari sa akin and then forgiveness. Alam mo, napakalaga na minsan, ikasabihan nga tayo, napakadaling magpayo sa ibang tao, pero napakahirap payuan ng sarili mo. Kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng mga tao na nakapaligid sa iyo, nakakausapin ka, to help you process, to untangle yourself in that situation. At kung kaya mo talagang ayusin yung sitwasyon mong yan, bakit ka pa rin ngayon nasa sitwasyon ngayon? So, ibig sabihin, hindi mo kaya. So, you need really intervention. You need someone na talagang marunong, number 1. Number 2, who's willing to tell you the truth, the painful truth. Kailangan mo ayusin yan. And then number 3, you need to humble yourself. Magpakatotoo ka, magpakababa ka na sinabi mo talaga, okay, nagkamali ako. Gusto ko talaga magbago. Ang problema, hindi dapat tinatambayan. Ang problema ay pinagdadaanan lang. Okay, mahirap ang sitwasyon ko ngayon dahil lubog ako sa utang. Pero ang pagkatao ko, hindi. Ikaw ang mas nakakakilala sa sarili mo. Yeah, kasi isa totoo lang. O kunyari, ngayon, lubog ko sa utang, walang-wala ka, mahirap sitwasyon mo. Pag nabayaran ng utang mo, yumaman ka na, mahirap pa ba yung sitwasyon mo? Hindi na. Ibig sabihin, sitwasyon mo lang mahirap pero ang pagkatao mo hindi. So ngayon, like for example, nag-fail ka sa business. I'm a failure. People call me as a failure. No, you're not a failure. Your situation made you a failure. Pero pag sumakses ka na, failure ka pa ba? Hindi na. Hindi Sumakses ka na eh. Exactly. Yung sitwasyon mo lang ang nag-fail sa'yo. Yung being mo as a person, hindi siya failure. Bakit umaabot sa point na nag-fail tayo dun sa sitwasyon natin? Wrong input, wrong output. Meron ka na ba nakitang tao ang plano sa buhay maging taong grasa? Wala. Gusto lahat ng tao masenso. Pero maraming tao ang talagang maabot sa ganung sitwasyon. Your way of thinking will dictate your way of living. Wrong way of thinking, wrong way of living. Right way of thinking, right way of living. Ang tanong na lang, tama ba paniniwala mo o mali ang paniniwala mo? Paano ko malalaman kung tama at mali ang paniniwala ko? Simple. Gusto mo malaman? Ano, Coach? Resulta. Kapag ang resulta, maganda? hindi maganda. Eh di tama ka. Okay. Eh kung hindi maganda,
mali ka. Mag-self-reflect muna tayo. Tanungin mo yung sarili mo ngayon, sa current life mo ngayon, happy ka ba sa kinikita mo? Pag happy ka sa kinikita mo, gusto kitang kamayan, appear tayo. And I want to congratulate and tell you, tama yung mindset mo, tama yung philosophy mo, kasi tama ang resulta. Pero pag sinasabi mo, alam mo, hindi to talagang buhay na gusto ko eh. Hindi to yung kita na gusto ko eh. Hanggang ngayon, wala pa rin eh. Maari. Baka lang mali ang paniniwala mo o baka kulang ang iyong kaalaman kung bakit ka nasa sitwasyon na yun. So, input and output, coach. Yeah. Kung anong ipasok mo, Yeah. kailangan yun ng lalabas. Yeah, Kung garbage in, garbage out yan eh. Yeah, wrong people, yun ang pumasok sa buhay mo. So, yun din ang magdadala sa'yo ng mali. Totoo. Napakalaga nun, grabe. Itong mga kaibigan mo, ang pwede magdala sa iyo sa katagumpay. Siya rin ang pwedeng humila sa inyo para ikaw ay malugmok sa mga problema. Kahit na matuwid kang tao, pero kung parati mong kasama at ikaw ay nakikisang-ayon, sooner or later baka maging katulad kanila. Dapat yung mga, syempre may kasabihan nga, you're an average of the 5 people you associate with. So if you associate yourself with mga tomador, sugarol, chances are pang-5 ka. Pagkasama mo 4 o 5 mga mahihilig mag-shopping, Pang-5 gumastos, ka sa mahilig pang-5 ka. mag-shopping. Pero ito yung good news. Pag ang kasama mo ay 4 o 5 mga matatagumpay na tao, pang-5 ka. Negosyante, pang-5 ka. Mga taong nagmamahal sa Diyos, kasama mo, pang-5 ka. Kasi pag sumasama ka sa maling tao, yung mali nagiging tama. Totoo yun. Una, alam mong mali eh. Uncomfortable ka eh. Pero darating yung panahon na parang namamanhid ka na. Nagiging na siya. Parang kultura. And then, na hindi mo napapansin na yun na rin ang paniniwala at ginagawa mo. Okay naman ako, matino naman akong tao. Pero nakatikim ako ng, may pumasok talaga, malaking amount of money. May tendency ba na makurap yung isip ko? Or makontrol na ako ng pera? Or may tendency rin ba na after nun is mabaon ulit ako sa utang? Alam mo, napakaganda ng katanungan na yan. Alam mo kasi, Christina, very important na sometimes we are so afraid na sinasabi natin, yung ayokong masyadong yumaman, baka yumabang ako. Ayokong magkaroon ng masyadong kapangyarihan, baka mang-abuso ako. Ang katanungan siguro na kailangang masagot ngayon, ikaw naniniwala ka ba na ang pera, katanyagan, kapangyarihan kayang baguhin ng tao? Naniniwala. Well, I respect that. But one thing that I've learned in life is this. Ang pera, kapangyarihan, katanyagan, hindi kayang baguhin ng tao, pero kayang ilabas ang tunay niyang pagkatao. Dati na mayabang yan. Dati nang sakim yan. Lumabas na lang. Ano yung pagyayabang niya nung wala siya? Di ba? Pagyayabang niya, wala siyang pera. Pagyayabang mo, laki daming utang. Di ba? Nabanggit niyo, coach, no? May time din pala na natatakot kayo. Oo naman. So, pag nakakaramdam kayo ng ganung pagkatakot, coach, mga gano'ng katagal niyo siya ini-endure? Or kailan yung time na parang, okay, hindi ko na ito bababaran, tapos na ako dito, move na ako to the next. Yeah. Una, ina-acknowledge ko muna na takot ako. Hindi mo pwedeng i-deny. If you deny a problem, it would not solve the problem. Denying that you're not sick will not heal you. Denying that you don't have sales will not help you to increase your sales. So, kailangan takot ka, harapin mo. And then, habang hinaharap mo yan, ang tanong, kanino ka humuhugot ng lakas? Kanino ka humuhugot ng, humingi ng tulong? Tayo, nagtutulungan, nagsusuportahan tayo, pero lahat tayo may limitasyon eh. Sa panahon ng iyong pangangailangan at kagipitan, dun mo malalaman talaga ang tunay mong mga kaibigan. Isa lang talaga ang tao na hindi tayo iiwan, pababayaan, kahit anumang sitwasyon ng ating buhay. Yan yung talagang relasyon natin sa Diyos. Maganda or hindi maganda mangyari sa atin si Lord muna. Yeah. Unahin mo muna ang Diyos sa buhay mo. Pag inuna mo lahat ng mga ninanais mo sa buhay, di ba? Susunod siya. So, tanggapin natin na nagkamali tayo. Acceptance. So, maging honest tayo sa sarili natin. At pagkatapos nito, lumapit tayo sa Panginoon. Anong pinakamahalagang mindset ang maituturo nyo para sa mga gustong umasenso? Una, talunin muna natin yung the negative view. Whether we like it or not. Naka-default kasi, di ba? Yung parang as much as possible that gusto natin maging positive. Pero ang reality, negative tayo lahat. Di ba? Would you say na ikaw ay optimistic person? Positive ka na mag-isip? Yes or no? No. At least inadmit mo. Reality walang to. Bago ka sumakay ng aeroplano, anong parating na sa mindset mo? Babagsak ba to? Paano ka mag-crash? Bago ka mag-exams, paano kung Bumagsak din ako. bumagsak. Bago ka magnegosyo, paano kung Malugi ako. di ba? Natural natin yun eh. Kaya huwag mong sabihin na positive ka. Kasi ang natural default natin is negative. Hindi babaksak tong aeroplano kasi according to survey and study, mas delikado pa na magsumakay sa barko o sasakyan kumpara sa aeroplano. Number 2, babagsak ako.
sa exam. Paano ko babagsak? Nag-aaral ako. Number 3, magnenegosyo ka. Paano ko malugi? Andali, paano ko malulugi? May kapartner ako magaling. So in other words, kailangan bigyan mo ng dahilan yung sarili mo kung bakit ka magtatagumpay. Kung enough ang reasons mo for you to succeed, maraming mga dahilan na hindi ka pwedeng maging successful. Di magsulat ka ng maraming paraan kung bakit maging successful. So it will all start with the mindset. Exactly. Kaya nga yung tamang mindset talaga, yung sinasabi yung pinakamagandang mindset talaga. Yung i-change mo yung negative mindset mo to positive mindset and then maglagay ka ng dahilan. Pero when it comes, coach, sa halimbawa, ito negosyo, negative ako Naghirap ako, wala, zero talaga. Paano ko aasenso? Saan ako huhugot? Ano yung unang-una kong dapat gawin? Puhunan? Tamang tao? Bigyan kita ng puhunan pero negative mindset mo, ano mangyari? Wala. Bigyan kita ng tamang tao pero negative mindset mo, anong gagawin? Papagalitan mo lang yung tao. Mainis ka lang. Walang magtatagal sa'yo. At meron namang mga pwedeng simulang negosyo na hindi naman kailangan talaga maglabas ng puhunan. The problem is not the problem. The problem is your attitude towards the problem. Yes. So again, ano yung attitude? Mindset. Kailangan talaga ready ka. Kailangan talaga willing Mind, ka. Body, spiritually. Dahil yung mindset yan, nagsimula yan nung ikaw ay bata pa. Diba? Yung past mo how you were raised when you were young. Yun nga, bumubuo ng mindset mo So kung talagang iisipin natin at gusto mo talagang ayusin yan, uhukayin natin yung nakaraan. Bakit ka ba ganito mag-isip? Bakit ang tingin mo sa pera, hirap kitain? Bakit mahirap ang tingin ko sa sarili ko? Bakit hindi ko to kaya? Nung bata ako, ito ba palagi ang sinasabi sa akin? Mahina ang ulo mo. Bobo ka ba? Bobo ka ba? Wala ka naman pwede. Wala kang mararating, hindi mo yan kaya. Wala na, tapos na yan. Tapos na. The mere fact na hindi mo nga ina-admit na may problema ka doon. Hindi ka makaka-move forward. Hindi ka makaka-move forward. That's the time na makaka-heal ka. That's the time ang babago yung mindset mo. I'm not a prisoner of the past. I am not the product of what they say. Nahita ko doon, coach, Diba? Nagigets mo? Yeah. May destiny ka may calling ka Ang destiny and calling sa'yo, He wants to make you prosperous. He wants to bless you. He wants to make you the head and not the tail. He wants to make you the lender, not the borrower. He wants to put you at the top, never be at the bottom. Yan ang gusto talaga ng Diyos para sa buhay mo Para sa buhay ko at para At sa lahat buhay ng mga taong nakikinig. nagmamahal sa Kanya. Ang isa palang cause kung bakit hindi tayo umaasenso is nakahook tayo sa ating past. Yes. And one thing I've learned from the past is this: you cannot change the past. But you can Change your prepare future for your future by making the right decision today. Yeah. Which is the present. Yes. Kaya nga, the scripture said, do not worry about the food that you're going to eat, clothes you're going to wear. Even the birds in the air, they do not sow. Every day, they live one day at a time. They would find food. Wala naman nag-aalaga na sa ano yun. Hindi aksidente na pinapakinggan mo itong podcast na ito. Grabe. God is telling you, You have to let go of the past. forgive those people who have hurt you. Yung mga nakasakit sa'yo. Isang beses lang ginawa sa'yo That was 30 years ago. Hanggang ngayon, nire-replay mo pa sa utak mo. Paulit-ulit. So 30 taong ka na pinapahirapan ng tao, ng sitwasyon at pangyayaring yun. Kung bakit ka kailangan matutong magpatawad. It's not because that person deserve your forgiveness, but you deserve peace. Why punish yourself for the mistake of others? Kung sa trauma lang, ang dami ko rin trauma. I was bullied when I was young. At what age ko? Ever since I was young. Kasi maliit ako Tawag sa akin pandak pirate. Have you ever fought? Yes. Pero syempre, talo pa rin kasi maliit ako, black eye. Mahirap palang maging mahirap. Ibang tingin sa'yo ng tao. But when I learned, sinabi ko, okay, I want to forgive you. Nagkaroon ako ng enlightenment. Gusto ko kayong patawarin, hindi dahil karapat-dapat kayo. Kasi karapat-dapat naman ako magkaroon ng kapayapaan. We cannot give what we do not have. Tama. And ganun nga. So pag nireceive natin si God sa sarili natin, that's the time na makakapagbigay na rin tayo ng pagmamahal sa ibang. Unconditional love yan Kahit tayo, masama tayong tao, diba? Pinatawad tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng buhay ng walang hanggan. So paano kaya pa yung mga ibang tao na hindi naman nagkasala sa atin? So, coach, tanong natin para sa mga OFW naman. So, paano nila hahati-hatiin yung kanilang sweldo? Lalo na kung sabay-sabay ang gastos dito sa Pilipinas. Alam ko naman, challenging naman talaga. Siyempre, sa kakarampot na kita, o sapat lang nakita, ang daming gastusin. May kasabihan nga ang income natin limited, expenses natin unlimited. It's not about how much money you make It's how you manage your money. Either simple lang naman to Parang, I don't know if you will agree. It's either you control your money or money controls you. Ano kadalasan mas nangyayari? Parang natatalo yata ng pagkontrol ng pera ang tao.
Tayo-tayo na lang. Oo. Di ba, nung malitang kita na pagkakasya, minsan may sobra pa. Oo. Nung lumaki na kita, nagkulang na, nagkautang pa. Kasi nag-upgrade ng lifestyle. Kaya nga, sino nagdidikta? Hindi yung tao, kundi kung ano yung sinasabi ng tao, ng ibang tao, ng mundo, ng social media, ng kaibigan, kamag-anak mo. Yun ang pinapakinggan mo eh. So, ang tamang pagmamanage, hindi lang para sa kababayan nating OFW, is allocation. Tamang allocation. So, ang unang allocation, importante is pay yourself eh. Okay. Means say pay yourself. Mag-ipon Magtabi. ka. Oo. Always remember this. Ang batang ikaw, ang mag-aalaga ng matandang ikaw. Kung aasa ka sa ibang tao para alagaan ka, nek-nek mo. Diba? So, ang kailangan ikaw muna eh. You have to have self-care, not selfish. Tapos ang second na allocation dapat is investment. Magpalago ng pera. Bakit mo kailangan magpalago ng pera? Kasi darating ang panahon, wala ka ng kakayanan na magtrabaho. Diba? Pag wala ka ng kakayanan ng trabaho, dapat meron kang tinatawag na passive income na yan ang kikita para sa iyo. Tapos ito yung parang clincher. Kung gusto nyo talagang magkaroon ng sobra, pag tumaas ang income mo, itaas mo yung savings and investment mo. Babaan mo yung ano mo. Lifestyle mo. Babaan mo yung percentage. Sandali lang. Pagka kumita ko, tataasan ko yung percentage. Yes, 5,590. Okay. Pag- Pagka kumita ako, tataasan ko ang percentage ng... Yun, 10, 10, 80 ka na. Okay. Pag tumaas ang income mo, 10, 20, 70. Pag tumaas ang income mo, 20, 20, 60. Pag tumaas ang income mo, 20, 30, 50. Okay. Ibig sabihin, pag tumataas ang income ko, bababaan ko yung lifestyle ko? Oo. Huwag tayong magstay dun sa kung ano yung income natin ngayon. Palakihin mo yung income mo para mapataas mo rin yung lifestyle mo, makapag-save ka ng malaki. Kasi yung iba kasi, di ba coach, parang okay, sumusweldo na ako ng ganitong halaga per month. Pero pag nagkaroon ako ng investment, napalaki ko siya, may business na rin ako. Pero pag na-total ko kung magkano yung kita ko, that's the time na doon natin mapapasok yung 50-50, tama? So 100%, 50, kahit tumaas yung gastos natin, huwag tayong mag-stick dun sa maliit na kita. Tama ba ako dun, coach? Lumaki nga kita mo na hindi mo pinalitan ng percentage. O sige, Oo. 5,590 ka pa rin. 5,590. 100,000 ka na. Ano yung 90% ng 100,000? 90,000. O gastos ka. Sarap yun. 90,000. Every month mo savings 5,000. Oo. Ano yung investment? Anong investment mo? 5%. 5,000. Ano ba invest mo sa 5,000? Ano yung future mo? Wala. Coach, paano pagka ang mag-asawa magkaiba sa paghahawak ng pera? Yung problema na nila yun. Hindi, honestly, lahat tayo eh. We just need to understand. Hindi naman kayo pinalaki sa pamilya, para yung pamilya. Magkapatid nga, minsan magkaiba ng paniniwala, paninindigan. Paano kung dalawa pa kayong pamilya? Like for example, ako na lang. Pinalaki kasi kami sa pamilya na talagang pinapahalagahan talaga yung pera, mag-ipon bago gumastos. Sa pamilya ng asawa ko, iba eh. Hindi sila naturuan eh. So sa kanila, yung parang pag anong kumita, lalabas. Gastos diba? talaga. So talagang nagkaroon kami talaga ng konting friction yun nung umpisa. Paano nyo na pag-usapan yung tungkol doon? Sino ba dapat humawak ng pera sa pamilya? Si Mr. o si Mrs.? Merong misis. Mas malaki ang vote para sa misis. Oo. Pero alam mo, ang tamang sagot. Pare, mali ako Pwede kayo mag-comment na lang. Kung sino naman sa inyo ang mag-asawa, ang mas marunong, mas magaling, mas may disiplina ang humawak ng pera. Siya dapat humawak ng pera. Paano malaman? Di 1 month sa iyo, kay Mrs. 1 month kay Mr. Check natin ending kung sino mas may ipon, mas namamanage, siya dapat humawak ng pera. Ganun talaga yun. Kaya hindi to paligsahan eh. Always remember, you're in to help one another. Hindi to competition eh. It's cooperation. Diba? Kaya hindi dapat kayo magtalo bilang mag-asawa tungkol sa pera. Dapat pinag-uusapan yan. Kasi minsan kasi, yun nga, pagka-single ka, nasanay ka na magpasya on your own. Pero single ka nun eh. Pero pag nag-transition ka to a married life, kailangan you must be willing to discuss. To agree. Diba? And especially for wife and husband, baka mabash ako dito. Diba? Mag-usap kayo kung sino yung masusunod at the ending. Kung hindi kayo magkaunawan, which nangyayari sa amin. Alam mo ginagawa namin, kumukuha kami referee. Mentor. Mentor. Oo. Diba napapakinggan namin na who will speak some sense to us. I think sa pagkakataon na ito, may pagkukulang. May pagkukulang. At may point ang isa. Oo naman. Kaya nakikinig naman kami. Kasi I do believe prevention is better than cure. Pinag-uusapan nyo Yeah, kasi ito nakakalungkot, Christina.
lalo sa buhay mag-asawa. Ilang taong ka nagsanay, nag-aral para graduate para sa profession and career mo. At pag ikaw ay nag-practice ng career and profession, pwede ka pang nga matalo, malugi, or let's say mag-fail. Tama? Meron pang eskwelahan na about the school of marriage. Wala. Hindi. Wala. Pagdadaanan nyo talaga. Yun ang problema. Yan. Imagine mo, panay trial and error lang. Kaya madalas error. Walang eskwelahan, walang nagtuturo, walang nagagabay. Ganon din sa finance. Wala rin. Di ba? Imagine mo, tinuruan tayo paano kumita ng pera. Pero hindi tayo tinuruan kung paano humawak ng pera, magpalago ng pera. So, kaya tayo nagpe-fail. Kaya tayo nagkakamali kasi nga trial and error. Kaya nga, shout out sa lahat ng mga nakikinig ngayon. If you want to improve, me and my wife, we have a blog na Happy Spouse, Happy House. Nasa Spotify, nasa podcast siya, nasa YouTube channel siya. Bisitahin nyo. Kaming dalawa, mag-asawa. Parati kami nagtatalo doon. Pag-uusapan nyo talaga. Hindi. Marami kang mapupulot. Marami kayong mapupulot. Also, naniniwala ba kayo, coach, na kailangan pagka sa mag-asawa, may kanya-kanya kayong hawak na pera. Ikaw, sige, gastusin mo yan. Iyo yan, kung anong mangyari dyan. Basta ito, may tabi tayo, may ipon tayo dito. Yeah, kasi yun ang ginagawa namin. Right from the start, meron kaming tinatawag na yung parang personal fund. Kunyari, meron kaming agreement. Ito sa'yo, ito akin. Diba? Ito para sa pamilya. Itong pera na ito, pwede mong gastusin yan kahit isang araw, ubusin mo yan. Walang question asked kasi budget mo yan eh. Pero within 30 days, wala nang hingian. Ayun na. Huwag yung babawasan yung ipon natin. Pero ang prinsipyo doon, hindi naman yung sa may pera ka, ako wala. May pera ka, ako may pera rin. Ang importante, nagkaisa kayo. Pero walang hingian. Kahit nagkaisa tayo. Pag naubos yung sa'yo, wag ka nang hihingi sa akin. Well, kasi nga, limited eh. Kasi, di ba, kung pinilit natin, doon talaga tayo magkakaproblema. Okay. Share ko na rin, coach, kasi ako pakiramdam ko talaga sa sarili ko, marunong naman ako mag-handle ng pera. Meron akong mga gusto na hindi ko mapigilan na kailangan ko talagang laanan ng gastos. Ganon. Pero yung asawa ko, nagre-remind siya. Hindi naman niya ako pinipigilan. Kaya lang, ito, ganyan halaga niyan, kailangan natin yan para dito, ganyan. Minsan, nagtatampo kasi ako pag hindi ko nakukuha. Again, it's okay to reward yourself. Once in a while lang naman yun. Hindi, wala namang problema. I-reward mo sarili mo. Una, ang tanong is, kaya ba? Mahirap kasi pilitin pag hindi kaya eh. Diba? That's number one. Number two, is it the right time? Kasi minsan may timing eh. Timing na may priorities kayo eh. Let's say, may nagbabayad pa tayo ng mga obligation natin. Ito bang gusto mo? Priority ba? Or mas priority natin to? And then third, again, mag-agree. Yun lang yung tatlo. Kasi hindi ba ang sarap na binili mo siya na nagkaisa kayo? Yes. Kaysa binili mo, nag-away kayo o nagtampuhan kayo, and every time na makikita mo yun, nare-remind ka na meron ka naging desisyong mali. Oo. Tama. Sa bagay, hindi naman priority. Sometimes talaga kailangan balance life eh. Oo, hindi. Guys, ito lang para sa mga Mrs. out there at saka Mr. out there. Walang masama na bumili ka, i-reward mo yung sarili mo. Kunyari, di ba, out of the budget. Tapos ang ginawa mo, gumawa ka ng racket. Yeah. Na kinita mo talaga. Pag kumita ako dito, sa akin tong kita para mabili ko yung gusto ko. Sige, walang problema. Rumakit ka eh. Diba? Hindi naman natin kinuha sa family budget natin. Yeah. Pinagtatalo na lang naman namin yung mga maliliit na pangbata. bagay. Oo. Kasi yun yung inner child ko nga, yung yung hinihil ko. Dahil deprive ako eh. Hindi ko siya nakain nung maliit ako. Hindi ko siya wala akong ganito nung maliit ako. So doon ako, parang feeling niya, hindi mo kailangan yan. Yung mga blanket na mermaid, yung mga ganun-ganun lang, coach. Kaya lang sabi niya, parang dinidisplay ko lang, hindi ko naman ginagamit. Sabi ko yun nga sabi niya, yun nga, meron daw akong childhood, trauma. Oo. Lahat naman tayo. Pero yun nga, again, babalik na naman tayo sa past. Yeah. Pag hindi siya na-heal, continuous yan. Baka sign na yun, coach, nung pinamigay ko, baka healed na ako. Oo. Alam mo, ito nakakatawa to. How would you know that you own something rather than the possession owns you? Paano malalaman? If you let go of that thing. Yes. If you're willing to let go, it means say you own it. Yeah, after 4 years, na-let go ko siya. Paano ba, coach, matuturuan ng mga anak na maging matalino sa pera habang bata pa sila? Gusto mo talaga sila matuto? As a parent. Yeah. Hindi lang mahalaga kung ano ang sinasabi at tinuturo mo. Mahalaga kung ano yung pinamumuhay at pinapakita mo. Okay. Because values in family are not only taught, they are caught.
Diba kahit sabi mo, oy magtipid ka, mag-ipon ka Gastos ng ka pera, ng gastos. tapos every other day may dumadating na parcel dito na galing sa'yo. Sabi ni mama, mag-ipon, magtipid. Pero, ba't ang daming parcel na dumadating sa kanya? Oh, may mismatch. Correct. Kaya nga, sinasabi mo, huwag ka masyado mag-gadget ha. Ha? Tapos ikaw mismo. Don't scroll. Oo, lead by example. Oo, di ba? Alam naman nila eh. Matatalino mga bata ngayon. Pero yung modeling, it's more important eh. And minsan hindi rin sila nakikinig, coach. Pagka kakausapin mo sila, sasabihin lang nila sa'yo, o 3 beses mo na sinabi sa akin yan eh. Diba? Parang narinig ko na siya, I understand, and yun, hindi kailangan pa ulit-ulitin. Yeah. Feeling ko as a parent, Hmm. ang nakikita kong behavior ng anak ko, pag inuulit sa kanila, mas lalo silang hindi nakikinig. Again, nature yan eh. Natin lahat. Kasi, kailangan natin maunawaan na lumalaki na ang ating mga anak. Iba kasi yung pag-training ng bata, pag 0 to 2. Iba po ang training at treatment from 3 to 6. Iba naman po from 7 to 12. Iba rin Mga from brackets pala 13, teen na. Iba na. Kasi pagka, kung papapansin mo, from 6 to 12, sumasama pa rin sa'yo yan eh. Makulit pa rin yan eh. Di ba? Ay, sama ako. Ganun. Subukan mo, pag 13 pataas. Wala na. Oo, kasi nga, nagbabago na yung perspektibo niya sa buhay. Gusto niya nung maging independent. Ayaw na niya maging dependent. Diba? Gusto niyang patunayan na kaya na niyang magpasya sa kanyang sarili na tama ang kanyang paniniwala. Kaya para sa kanya, nung bata, paulit-ulit mo sinasabi. Pero minsan, ang tingin pa rin natin sa anak natin, mawalang galang na sa mga magulang din po ko, tingin pa rin natin sa kanilang bata sila, na hindi natin kaya silang pagkatiwalaan. So, para sa kanila, para kang kulit-kulit mo. Diba? Sabihin mo lang sa akin 1 beses, kuha ko na. Huwag mo na ulitin. Kailangan, bigyan natin ng konting Diba? Yung parang sa kabayo, pag tumatakbo ka, nirerendahan mo eh. Diba? Kinokontrol mo eh. Tumatakbo ng ganun yan kasi nakasakay na ako ng kabayo. Para bumilis ang takbo, hindi mo pwedeng parating rendahan. Pag nirerendahan mo, hindi siya makakatakbo na mabilis. Kailangan, bitawan mo ng konti. Diba? Release ka ng konti. Pakiramdaman mo yung kabayo, kung kaya ba niya yung speed, regular ba. Pag kaya pa niya, loose ulit. So, ganun din dapat. Unti-unti. Unti-unti. Ilang taon sila nito, coach? Already kasi during, siguro, teenagers na rin. May mga maliliit na desisyon na. Hinahayaan niyo sila? Hinahayaan ko talagang na pwede sila magkamali. Pinipigilan ko lang sa isang kondisyon. Anong kondisyon yun, coach? Pag nagkamali sila, hindi na nila mababawi. If they make a mistake and it's reversible, I don't allow it. Kung hindi kami masyadong comfortable, sasabihin namin. Nakikinig naman sila. Oo, tsaka sinabi ko, sige, pagkakatiwalaan kita dito, pero responsibilidad mo to. May times ba, coach, na hindi mo pinayagan talaga? Meron. Oo. Nagtampo? Oo naman, nagtampo. Ano naging pag-uusap niyo doon after nung hindi niyo siya payagan? Una, may inis yan, magagalit yan. Parang, Ilang araw din yun? bata pa ba ako? Sabi ko, anak, ganito. Hindi naman sa hindi kita pinagkakatiwalaan. Like for example, one time ngayon, siya, Grab. Tinanong ko na saan ka na, nasa Grab na. Pa-screenshot lang ng driver. Para malaman namin kung sino yung Grab ang sinakyan mo. Sumugot sa akin. 24 na ako. Parang okay. Siyempre, medyo may kurot yun, no? sobra. At the first place, pinayagan kitang umalis kaya nasa labas kayo. Di ba? Tinatanong ko lang kung sino yung Grab driver mo just in case. Huwag naman sana may mangyari. Alam natin kung saan ka nakasakay. Di ba? So, parang sa kanila, yun? Parang, it's controlling. It's not eh. Kaya nga pinapaliwanag ko, this is not controlling. Ang pinapaliwanag ko, we just want to protect you. Kasi baka pag nagkamali ka dito, hindi ka na makabawi. Lalo na kung may dalaga ka. I always tell them, do not leave your drink. In public. Dapat hawak mo parati yung drink mo, kahit saan ka pumunta. Pag malagyan ka, nakatulog ka. Hindi reversible yun. Di ba? Paano yun? Ang hirap na mga ganun. Ayaw naman natin mangyari, pero once na mangyari siya, wala na eh. Ano na yun eh. Yeah, yun nga. Scar na sa kanila yun eh. Kaya nga, as parent, we can only do so much eh. Pero ginawa na natin lahat yung dapat. Hindi tayo naging pabaya. Coach, kailan ba dapat tumulong sa mga kamag-anak at kailan ba dapat tumanggi? Ang pagtulong naman sa kamag-anak syempre naman, Pilipino tayo na kailangan matuto tayong makipagkapwa-tao. Huwag tayong makalimot sa mga taong nakatulog po sa atin. Pero ang realidad, ang pinakamahirap bayaran talaga yung tinatawag na utang na loob.
Walang hangganan yan. Hindi mo masusukat yan. Una, maglagay tayong limitasyon sa pagtulong. Diba? Kung ano lang kakayanan mo. Babalik ako sa sinabi mo, hindi mo pwedeng ipagkaloob ang isang bagay kung mismo ikaw ay wala. Kung wala kang pera, ano yung bibigay mo? Pangalawa, diba, kailangan piliin mo rin ang mga taong dapat mong tulungan. Ang mga tinutulungan, yung mga taong walang kakayanan. Pero yung mga Malalakas pa. nag-umpisa ng pamilya na walang kakayanan, na yung diaper, yung gatas. Sa'yo pa iaasa. Oo, okay lang na pananadalian Pero yung parang inaasa na sa'yo, yung pang-matrikula ng kanilang anak. Naging ano na kasi coach naging kultura na, lalo na sa mga Filipino. Alam mo, napakahirap sagutin yung tanong na yan Kasi may nagsabi sa akin na nasaktan ako Nasaktan ako na sinabihan ako. Anong sinabi, coach? Sabi niya, ang problema, hindi yung mga taong umaasa. Yung nagbibigay. Yung problema, yung nagsusustento at pinapaasa sila. Di ba? Nagko-complain ka ba't sila ganun? Kasi nga, tuwing hindi mo sila matiis. Talagang hindi ayaw mo ipagkait. Kaya tinutulungan mo sila. So para sa kanila, nandiyan naman si ate, nandiyan naman si kuya. May malalapitan ako. Kaya hindi na sila gumagawa ng sarili nilang paraan para makalabas sa sitwasyon na yun. Alam nila na meron silang tinatawag na Natatakbuhan. Oo. Yun ang sinabi sa akin na talagang nasaktan ako, nagising ako sa katotohanan. Nawala pa sa lugar yung pagtulong, coach. Di ba yung parang may kasabihan, di ba? Anong kasabihan na yun? Teach them how to fish and they will live for a lifetime. Pero pag binigyan mo sila ng isang pirasong isda, ano mangyari? Ilang araw sila kakain? Isang araw lang. Yun lang. Kailangan bigay ka ng bigay para araw-araw sila kakain. Ayun nga. Kaya huwag ka magreklamo, kapatid. Kung parati mo sila binibigyan. Ikaw naman may problema Yung recently, yung isa kong anak, nagkatrabaho na. OJT lang yun Alam mo magkano sweldo niya per day? Allowance lang. 300. 300 pesos a day. Nasasaktan ka. Hindi ako nasasaktan. Okay. Natutuwa nga ako Tinitipid-tipid yung 300 pesos. Nalaman niya Kung kakain kami sa labas pag umorder yun, 500 to 800 Ngayon nagbibilang na siya. 800. 2 kalahating araw ko bubunuin to para makakain ako ng ganito. Natututo siya. Nagkakaroon siya ng realization. Yeah. Nabavalue niya yung pera. Pero pagka, di ba, hindi niya pinagtrabaho niyan, di ba, tayo nagbabayad, o order yan, 1,000, 2,000, Order ka ng juice, 300. Pero ngayon, nagbibilang na, isang juice, 300, isang araw kong bubunuin to. Ngayon na-appreciate ka ngayon ng mga anak mo. Kasi 'di ba, 24 na ako. Pero ngayon na-realize ko na iba pa rin talaga pag may magulang ka. Matututo kang mag-value talaga ng pera. Naniniwala ka ba, coach, na merong blessing kapag ka marunong ka mag-ipon ng pera? O naman. Ang tawag doon kasi faithfulness in the little things. Kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, kaya kang pagkatiwalaan sa malaki. Di ba? Kung hindi ka kayang pagkatiwalaan sa maliit, hindi ka rin kayang pagkatiwalaan sa malaki. Di ba? Sinasabi mo, yung success, di ba? Success. Tama? Baka masya kayo sasabihin ko na ito. Alam mo, God did not call us to become successful. God called each and everyone inside this room and mga tao nakikinig, ngayon nanonood, to be faithful. Because if you're faithful, He will make you successful. If you're not faithful, you will never be successful. Simplihan lang natin. Gusto mo na magkaroon ng milyon. Yes. Tama. Yes, of Pero course. hindi ka marunong magpahalaga ng oras. May disconnect yun Kaya nga hindi ko makalimutan sabi naman ni Mama, anak, gusto mo maging milyonaryo? Opo. Magpahalaga ka ng piso. Pag walang piso, walang sandaan, walang libo, walang daan libo, walang milyon. Correct. Kung hindi ka marunong magsimula sa piso, huwag kang mangarap. Tsaka yung mga taong hindi tumitingin sa maliit, yung malakihan ka agad ng gusto, wala. Kaya nga nakakalungkot na yung mga biglang yaman, gusto talagang gumanda agad ang buhay. Ang nangyayari niyan, nagmamadali. May kasabihan na pag tumakbo ka na mabilis na hindi ka pa marunong maglakad, nadadapa ka. We have to value all the small things para mabigyan pa tayo ng mas malaki. Yeah. Oo naman, lahat naman. Kaya para sa mga taong nagmamadali dyan, maniwala kayo. Kung gusto niyang biglang yaman, oo. Hindi, tsaka yung iba kasing biglang yaman, ganun din biglang ganun din. Biglang nawawala rin. Oo. Coach, paano niya napapanatili ang pagiging humble kahit na alam naman namin lahat na napakayaman niya na? Fake news yun. Alam mo, hindi ko makalimutan ang sinabi ni Mama. Nak, hindi na bali luma ang damit mo, luma ang gamit mo. Ang mahalaga, may laman ang bulsa mo.
yung parang mas komportable ng buhay namin ngayon kumpara sa dati. Pinapaalala ko pa rin sa akin sarili kung paano ako nagsimula. Yung parang nakalapat pa rin yung mga paa ko sa lupa. Always stay grounded. Una, parang galing naman ako sa wala eh. Nakakain ako ng putahing altanghap, ulam na altanghap. Almusal, tanghali, hapunan, 1 beses ka lang kakain. Naranasan ko rin maglakad ng 2 oras dahil walang pamasahe. Diba? Kung galing ka talaga sa wala at sa hirap, wala kang dapat ipagmalaki. Parang nahihiya ako. Nahihiya ako na, okay, nakakain ko ng gusto ko, nabibili ko ng gusto ko. Pero, so what? Parang I still want to remind myself. That's the reason why I'm a very driven person hanggang ngayon. Sa lahat ng ginagawa ko, yung iniisip ko, yung everyday, yung parang nag-uumpisa ako. Hindi ko iniisip na may pera ako. Hindi ko iniisip na may ipon ako. Kaya meron ako isang bank account yung bank book ko, na hanggang ngayon 0 pa rin yung laman. Yun ang tinitignan ko. It's a reminder. It's a reminder. It came from nothing. Yeah. Pataasan na lang ba kayo ng ihi? Ito na bili mo, ito na punta mo, ito na kain mo. Okay. Trip mo yan. Hindi ko naman parang sisirain yung babasagin trip mo. Pero sa akin, hindi ko trip yan. Ang trip ko, ngayon, gusto kong makatulong sa mga taong katulad ko na nanggaling sa wala, na naniniwala, na gustong lumaban sa kahirapan at gusto talagang makalaya. So shout out na lang sa mga taong katulad niyan na nangangarap. Kung gusto nyo, sumunod na lang kayo sa akin sa aking Facebook. Follow mo yung 6 million na na may blue check o na chinkitan. At kung may katanungan kayo ngayon tungkol sa pera, di ba? Pwede mo ko i-message. And then right now also, Christina, at para sa mga tao nakikinig, meron kami group coaching once a month ng aming mga kaiponaryo. Paano maka-join doon sa group coach? Yeah, if you want to join the group coaching, ito lang FYI, marami kasi akong free. Sa YouTube, free. Sa Facebook, free. TikTok, free. Lahat yan libre. Wala kayong babayaran. Pero yung group coaching ko, I want to qualify naman. Yeah. Yung mga taong seryoso. Okay. Di ba? Pag free, minsan walang hindi na-value. Yes. Yeah. So, yan. It's not for free na yon. You can go to my, again, messenger. Ay, sa Facebook ko, tanong mo na lang, how can I be part of the group coaching session? Okay. May sasagot sa inyo doon. So, mag-message lang kayo sa kanyang Facebook account na merong 6.6 million. I think 6.1. Always stay grounded. Kailangan lagi kang babalik sa creator mo. Kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Kailangan i-forgive mo yung sarili mo. Yung past, wag na yan yung isipin mo. Wag ka rin masyado mag-isip ng future mo. Lagi lang live in the present. Kasi present is a gift. Kung nagustuhan niyo itong episode ko, just follow us lang dito sa akin. Ayun. Maraming salamat. Thank you. Coach Chiggy. Grabe.